Biruin mo, papanigan mo yung isang pedophilia na como loyal siya sa'yo, okay lang. Paano mo pangangalagaan yung budhi nung batang kanyang minolestya ng matagal na panahon? May mga nagtatanong, Brother Ronnie, sino daw po ba Okay. kayo? Ayun po yung pangalan ko. Hindi na po Yan yun. po. Taga Bulacan po ako. Dati Opo. po akong nasa lokal ng Olongapo. Tapos 2013 ako umuwi galing Dubai. At nakasama ko po doon si Bradjan Magaway. Kilala po yan ng mga matatandang kapatid. Opo, kilala ko rin po yung Bradjan Magaway. Isa po yan sa mga unang transporter ng pera papunta kay Brother Eli. Beyond that po, yun na po yung information. Pero galing po ako ng Dubai. Opo. So, ibig sabihin, Brother Ronnie Kipoy de Rosario, you have personal knowledge of what is really happening in the Middle East when it comes to financial matters. Opo, meron naman So, po. ibig sabihin po ba, totoo po ba o kasinungalingan yung mga kumakalat na mga korupsyon sa pananalapi, katiwalian sa pananalapi sa Middle East? Ang alam ko po, marami lang pong tulungan. Lagi pong kulang, wala pong pagkakataon na sumapat yung tulungan ng kapatid, laging kulang. Pero yung ano po ba tawag doon, yung corruption, hindi ko po masasabi yun kasi hindi naman po ako may hawak ng record at hindi rin po ako yung may knowledge doon sa pag-liquidate nila. Okay. Pero malaki po ang target lagi doon. Malaki Ganun. lagi ang target doon. Tsaka ito pa. Ito, mauna ako ng leg kung nagsisinungaling ako. Nung nandun kami, ang pagdalo namin Friday. Salamat nun viewing lang. So, pagka po halimbawa, break time namin, magmi-meeting si Brad Resty. Ayun, pag meeting niya, alam naman po natin ano topic. Tapos, pagkatapos po ng meeting niya, tatayo sa pulpito yung mga diakono o mga worker, yun din po yung topic. Pagkatapos po noon, kala ko tapos na, group meeting naman. Yun pa rin po ang topic. Ewan ko po kung ano masasabi nung galing ng Middle East dyan. Mas maganda siguro, may makausap tayong galing ng Middle East na makakapagpatunay regarding dun sa mga issues na may mga katiwalian. Kasi pangit po na magsalita tayo na wala tayong pruweba na may mga katiwalian. Kasi itong sa Singapore, napatunayan ko na po na may katiwalian talaga. Kasi opo. Yung time po na yon, puro po ganun ang meeting. Wala po kami naging meeting na, kumusta na ba yung mga kapatid na wala pang visa? 'Di ba mga nagti-TNT na kayo, expired na kayo, madadampot na kayo ng baladiya. Baladiya po kasi doon is police. Baladiya sa mga takot na yan, may mga kasama ko doon, walang visa. Ako po kasi awa ng Diyos, nung nagpunta ako doon, wala pa pong 3 weeks, tourist visa ako, wala pa pong 3 weeks. May job offer na po ako. Saka po awa ng Diyos, hindi po barya yung offer sa akin. Kaya nagulat nga yung isang kapatid doon na 1 taon na yata, wala pang visa o 2 taon. Sabi, Brad, ang bilis mo naman. Sabi ko, pinalangin ko yan Ayun, awa ng Diyos. Kaya wala pong meeting na patungkol sa kanila. Kaya nakakaawa po yung walang visa. Pero pagdating sa pangangailangan, marami pong tulungan talaga. Opo. So, talagang mapapatunayan ninyo na talagang maraming collection, maraming tulungan sa Middle East. Opo. Maraming tulungan. Marami talagang tulungan mga kapatid. Maraming tulungan. Ngayon, saan napupunta yung mga pera ng mga kapatid? Para sa isang broadcaster na makabili ng isang property na worth billion ang halaga sa isang prime village na ang mga nakatira ay mga prominent people of the Philippines, saan mo kukunin ang iyong pera? Daniel Rason. Meron pong tanong po si Sistenten Lab po sa inyo ang naka-address, Brother Ronnie. Brother Ronnie, pwede niyo po ba
i-describe kung paano po magbaba ng tulungan sila Resty Reyes? Paano po paraan ng pananalita nila? Malumanay naman po. Sasabihin niya, mga kapatid, malaki po ang pangangailangan ng gawain. Tulong po tayo. Mga ganun po. Tapos kulang pa po yung target natin. Naghahabol po tayo. Ganun. Ganun po. Na malumanay naman po. Actually, isa po kasi sa mga mentor namin nung nag-seminar kami, si Resty Reyes. Kaya mataas po ang regards ko sa kanya kasi magaling po siya magsalita at malumanay. Never ko At pong pag narinig nagsalita na po yan, sumigaw. umiiyak pa po siya. Opo, never ko pong narinig na sumigaw Opo. siya. Never. Kaya lang po, meron po ngayong kapatid na si Brad Jerry James Conde. Nag-exit na po siya, 1 month na po yatang nag-e-exit. Kasi dinuro-duro daw po siya ni Resty Reyes sa palit at pinagsisigawan. Yun. Gusto ko po sana makausap siya sa live para makita ng mga kapatid. Ayun po. Ganun po, mga kapatid. Opo, brother. Brad Badong. Opo. Yun. Tatapusin ko lang po doon kasi po kaya ko po gusto sumingit. Yung po kasing nasa loob tsaka nasa labas, sinisisi po nila yung lumalabas sa inyo. Gusto ko lang pong linawin na bago pa po lumabas in fairness naman kay Brad Badong, bago pa po siya lumabas, mga kapatid na nasa loob, marami na pong tanong ang mga kapatid na sinasabi niyong lumabas. Marami na po. At wag mo niyo pong sasabihin na pag may tanong, iba na diwa. Wag po, kailangan po natin yung sino tatanungin namin? Ibang iglesia. Utos po yun. Utos po ng Diyos yun sa Biblia. Magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Opo. Yun nga po kung walang matanong o ayaw sumagot nung tinatanong, sasabihin, may laban na sa aral. Wag po ganun. Ako mga kapatid, dumadalo